For today's video, tayo po ngayon ay manunood kasama ang ating anak na si Rayjon. Please subscribe and click notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po. Gusto na namin umuwi ni Toto sa Lawrence. Dito ay napanood niya na daw ito sa school nila. Makauwi. Tamang tingin pa siya sa camera. Makapangyarihan ang wizard. Napatingin na rin ako sabay smile. Silang lahat ay nakarating sa Emerald City. Hindi naman nagbibideo na eh. Lahat ng bagay ay bigay. Kaya nagbibideo. Ang wizard ay kilala ng lahat sa syudad. Wala pang nakakita sa kanya ng personal. Nakarating sila sa kastilyo. Ang bubong nito ay tulad ng isang hot air balloon na nakita niya nung bumagyo. Pumasok siya sa pintuan ng nagtataka. Siya ay pinatitig. Ang mga kawal ng hari. Kayo ay papasok sa kastilyo ng Emerald City. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Nandito kami para makita ang dakilang wizard ng Oz. Malayo pa ang pinanggalingan namin. Hindi kami mag-aaksaya ng oras. Kung gano'n, hihingi ako ng paintulot sa wizard. Maghintay muna kayo. Dito lang. Di nagtagal, pumayag ang wizard na magpakita. Pagkapasok nila ng bulwagan, nakita nila ang imahe ng hologram ng mukha nito sa trono. Ito ay malaki at mukha talaga itong nakakatakot. Sim, salamin. Kumusta, Dorothy? At ang taga Lawrence na kilala ko? Sabihin mo sa akin, paano ko na mapaglilingkuran? Alam ko ang tinig na to, pero saan galing? Nakuha rin sa Makapangyarihang pangakutan. wizard ng Oz! Nakikiusap kami, kailangan namin ng tulong. Oo, Magdil Dorothy. Sige, tutulungan kita. Kunin mo ang walis ng masamang mangkukulam at hindi na kita hahayaang magtiis pa. Sila ay umalis patungo sa kastilyo ng mangkukulam nang medyo nag-aalanganin. Ang masamang mangkukulam ay gusto ang pulang sapatos ni Dorothy dahil alam niya ang makapangyarihan ito. May Nang power makarating yung siya sa sapatos kastilyo ng niya. mangkukulam, Dito ay kinukwento niya na kung ano yung mangyayari. Hindi bubuit? Sa Ano? wakas, nagkita tayong Ano? muli sa iyong katapusan. Sapatos. Tapos, Ibigay mo na sa akin ang ruby slippers. tapos may may power. Kaya pala kanina gumaling si Dorothy kasi yung fire na balik kasi niya may, At ngayon, may power. papatayin ko kayo Bumalik kasi lahat. gumaling. Sila ay may sariling plano para tapusin sila. Isa-isa. Tinira niya sila ng apoy mula sa kanyang walis. Ano? Sinikap ni Dorothy na protektahan ang sarili sa apoy. Oh, di ba? May mahiwaga At yun. isang Ano? lumarag sa Yung tubig sapatos ang lumabas sa kanyang mahiwaga. kamay. Ang apoy ay humina na. Lalong nagalit ang masamang mangkukulam. Nang itaas na niya ang kanyang baston para isumpa sila, tumakbo si Toto at kinuha ang walis para kay Dorothy. Lumiwanag uli ang sapatos. At direktang tinira ni Dorothy ang mangkukulam. Nasusunog at natutunaw sa sarili nitong kastilyo. Dinala ni Dorothy ang walis ng masamang mangkukulam sa wizard. Nang makita na kumpleto nila ang kanyang inutos, inilintad ng wizard ang totoong sarili sa kanila. Na si Dorothy Ay, sa sa mga mga kaibigan kapot, niya. paano niya Si malalaman Professor yung Marvel, lugar na yun? Dorothy, Ewan ko. at Toto ay umalis na sakay ng hot air balloon, kumakaway sa Ay, itaas. si Toto, Bago pangalan pa niya ng mapansin, aso. siya ay nasa kanyang kama na sa Lawrence. Sina Tia Emma at Tio Henry ay Hindi pa ginigising siya. pa ngayon. Nagising si Dorothy at mahabang humikap. Ikinuwento niya sa kanila ang kanyang nakamamanghang pakikipagsapalaran. Pero sa kanila, panaginip niya lang ang lahat. Nang hilahin niya ang kanyang kumot, napansin niya ang kumikinang na pulang ruby slippers sa tabi ng binti niya. Wakas. Opo. Thumbelina. Noong may Minsan kailangan natin mag-bounding kasama ang ating pamilya upang mawala ang pagod at lungkot na nadarama natin araw-araw. Hindi niya alam kung saan makakahanap. Kaya, nagpunta siya sa isang matandang mangkukulam at sinabing, unang aking pasya na magkaroon ng munting maliit na anak. Pakiusap, maaari mo bang sabihin kung saan ako makakahanap? Madali lang gawin yan.
Heto ang budil ng sibada para sa'yo. Ilagay mo ito sa isang paso at makikita mo ang iyong hinahanap. Oh, maraming salamat. Magiging punong malaki yun, di ba? Sibada. Pagkarating niya ng Hindi, bahay, iba, flower. agad itong tumubo at naging isang malaking bulaklak. Na talagang Parang bola, katulad ng tapos isang tsulin. bubuka, Ngunit ang mga tapos sa talon, gitna ay may makatipid batang ng maliit. na parang Gumagalaw. ang pa lang. Baby yan na baby. Napakagandang bulaklak naman ito. Pero nakakalakad, Ang nakakasalita. magagandang pula at dilaw nitong mga talulot. At Ayun na. pagkahalik niya dito, bigla itong pumuto ng malakas at ito ay bumuka. Sa gitna nito ay may nakaupo munting batang babae. Siya ay maganda at kaakit-akit, pero siya ay kasing laki lang ng hinlalaki ng tao. Talagang napakagandang bata. Mula ngayon, tatawagin kitang Thumbelina. Dito makikita sa mukha ko na pabahing na ako. Nang siya ay kanilang makita, nakaramdam sila ng kalungkutan. Nagsisit sila sa paligid ng bentang bangkay na kinakapitan ng dahon kung nasan siya. At minatnat sa dalawa gamit ang mga ngipin nila. Inanod sa malayo ang dahon sa sapa. Kaya napunta salita tungkol sa kung gaano kayaman at katalinong kapitbahay na ang tahanan nito ay higit sa 20 beses na mas malaki sa kanya. Nang pumunta si Thumbelina sa bisita, nahulog ang loob nito sa ganda ng kanyang tinig. Ngunit hindi niya sinabi ang tungkol dito. Nagkukay lang siya ng mahabang lagusan sa lupa papunta sa kanyang bahay. At inanyayahan ng dagang palay at si Thumbelina na gamitin ito kung kailan nila gustuhin. Pero binalaan niya sila na huwag matakot sa patay na ibon na nakahiga sa may lagusan. Ito ay isang kumpletong ibon na may balahibo at tuka. Mukhang kamamatay lamang ng ibong ito nung dumating ang taglamig at inilibing ito sa gitna Hindi mismo siya ng patay. lagusan. Na Ang ibon ay nakatulog kumuha siya ng kasi sulo ano ng yun. bulok na kahoy. Sa kadiliman, kumikislap ito na parang apoy. Nauna siya sa kanila para Nagigising ilawang daan ibon. sa mahaba at madilim na lagusan. Nung Yung makarating sila babae kung na nasa tas ng ibon, pag inilagay hindi ng makatulog roll yung ang babae, kanyang ilong hindi sa naman kisame nagkumot, at tapos gumawa ng malaking nilagay ka butas sa niya, kung tapos saan niyakap, makapasok ang narinig niya lawanan. yung Sa tibok gitna ng ng puso, sahig, tapos nakahiga ayun, ang nabuhay isang patay siya. na ibon. Ang magagandang pakpak nito ay nakatiklop sa tagiliran niya at ang ulo niya ay nakatago sa kanyang balahibo. Si Thumbelina ay nalukot para sa kanya. Ngunit ang mole ay sinipa ang katawan ng ibon gamit ang kanyang mga paa at sinabing, Salamat sa Diyos at wala sa mga anak kong magiging ibon. Ano maganda sa paghuli nila kung magugutom din sila at namamatay sa lamig? nanatiling tahimik si Thumbelina. Ngunit nang talikuran na ng mga kasama niyang ibon, yumuko siya. Hinaplos niya ang mga pakpak na nagtatago sa ulo ng ibon at hinalikan ang sarado nitong mga mata. Siguro siya ang kumanta ng napakaganda sa akin nung panahon ng tag-araw. Anong kasiyahan ang ininulot niya sa akin ng napakagandang ibon na ito. Nang gabing yun, talagang hindi makatulog si Thumbelina. Kaya tumayo siya at gumawa ng isang maganda at malaking pantakip na parang isang kabrikama na gawa sa dayami. Dayami na natuyo na. Dinala niya ito sa patay na ibon at tinakpan ang katawan nito para may proteksyon siya sa malamig na lupa. Paalam sa iyo, munting magandang ibon. At salamat sa iyong mga matamis na awitin ng tag-init, ng mga puno ay luntian, at ng mainit na sumikat sa ating lahat ang araw. Inilagay niya ang kanyang ulo sa dibdib nito at nagulat siya nang may narinig siyang mahinang kabog. Para bang may tumitibok sa loob. Ito ang puso ng ibon. Siya ay hindi pa patay.
Namanhid lamang siya dahil sa lamig. At ngayon, nang siya ay nainitan na, siya ay muling nabuhay. Salamat sa'yo, magandang bata. Ako ay talagang nainitan. Halika, mahal ko. Maaari kang maupo sa aking likuran habang lumilipad tayo sa luntiang kagubatan. Ngayong paparating na ang maginaw na taglamig. Lilipad ako sa malayo, malayo sa aking tahanan. Ayaw mo bang sumama sa akin? Pwede kang sumakay sa likod ko. Oo, sasama ako sa'yo. Umupo siya sa kanyang likod. Pagkatapos, ang ibon ay lumipad sa iyong papawid, sa mga gubat, at sa mga lawa. Di nagtagal, nakarating sila sa bahay ng ibon. Doon, mas maliwanag ang sikat ng araw kumpara sa iba. At ang langit ay tila doble ang taas. Ito ang aking tahanan. Kung pipili ka ng isang magandang bulaklak na yun na namumukadkad sa baba, ilalagay kita sa loob nito. At ikaw ay magkakamit ng mga ninanais ng iyong puso. Napakaganda naman naman. Doon sa ibaba ay may isang magandang na may magagandang mga puting dyan. bulaklak. Ang ibon ay lumipad pababa kasama si Tambelina at inilagay siya sa isa sa Maraming salamat po sa inyong panunood. Maraming salamat din po sa mga solid po natin diyang subscriber na laging sumusuporta. Maraming salamat po, ingat po palagi. Maliwanag ng mga pakpak. Siya ang Napapanood ko liwanag yun lagi. ng bulaklak. Ibo. Di nagtagal, ang ina ni Tambelina ay nakasama na nila. Oh, Tambelina, hindi mo alam kung gaano ko kasaya na nakabalik ka na. At sila ay namuhay ng masaya magpakailan pa man.